talagang, o hindi pakita mo. Oo? Confident? At least hindi naman nakakaya yung ari ng asawa ko. Yun yung sinabi niya dun sa ng biktima? Lu! Yung mga nagpapanggap na Joel Lamangan daw sila, si Direction Lana raw sila, or si Boss Vic Del Rosario daw sila. May lagi po natin tatandaan, mga habang nasa tagong lugar, itong si Kensha, talagang pilit siya nagbebenta ng mga properties. Meron pang nagkwento sa akin na hindi sila titigil at hindi raw nila napapanagot si Kensha. To everyone messaging me, I don't mean to be rude, but right now, I'm struggling to find the right words or feelings to respond. Sir Danny Tan, baka pwede po kayong magsalita kasi mahirap naman na mahusgahan kayo. Gigil na gigil kay Richard Dole tsaka kay Jojo Nones. Pinaghuhubad ako. Tapos nagubad ka? Ay, hindi kuya. Ha? Anong ginawa mo? Hello mga kapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ako na naman po si Papa O at si Oslidia. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? I-chika mo na! Dali! Nakakaloka, Loy ha? Loy ha, gusto ko pong balaan o warningan yung mga artista. Dahil hanggang ngayon, may Boss Vic, may Direction Lana pa rin na nagpapanggap at pinag-o-audition ang mga batang lalaki. Ito yung mga umpisa niyan willing ka ba na magpa-sexy ganyan tapos mag-uubad ng ganon. Yung magpapakita ng ari ng tondo. Ay! Talaga? Yes, nakakaloka. Alam mo nun, bigla ko naalala yung may isang actress na talaga yung asawa niyang aktor ay talagang nautok. Nakuhaan pa ng halagang 60,000, hindi ba? Para saan yung 60,000? Ayun na nga, para dito. Ha? Ayun na nga. Nasa'yo pa lang, Rena. Para daw yun sa hindi niya ipagkakalat or hindi niya sasabihin sa kanyang pamilya na meron siya video na hawak-hawak niya ang ari ng tondo. Ha? Pinahawak pa? Di ba sapu-sapu niyang ganon? Syempre may nag-Hello Kitty. Hello Kitty kasi nga ducks nga yun, di ba? Yung actor may nag-Hello Kitty. Hindi nga nasapu ng buong ganon. Kahit dalawa pa yan, may nag-Hello Kitty kasi nga ducks. So nakita mo ba yung video? Wala! Ito nakakaloka. Hindi ko nakita pero yun din ang balita ko, ducks. Ito na nakakaloka. Abay talaga naman, di ba, yung actress talagang, hindi pakita mo. Confident? At least hindi naman nakakaya yung ari ng asawa ko. Yun yung sinabi niya dun sa ng biktima? May lumabas ba ngayon? Wala. Kasi nga, ang katwiran ng babae, pagbibigyan ko ng bibigyan, lagi na lang itong mananakot. Iba-blackmail kami na iba-blackmail. Sige, ipakita mo na at hindi naman nakakaya yung ari ng tundo ng asawa ko. Clue sa may-ari ng tundo. Ayaw niyang pasabi kasi. Sabi niya, huwag mo na lang sabihin. Basta balaan mo na lang yung mga tao na huwag papauto. Dahil yung mga ganyan, pag ikaw talaga na parang na-hypnotize sa mga panguuto nila, talagang bibigay ka daw. Ito nga si Jeremiah Tiangco. Alam mo, ni-record niya. Kasi nakahalata na siya ng una. Parang scammer to Eto. Sa mga co-artist ko naman, guys, beware of this guy, si po. Hello po, Direk. Hello po. Hello po. Can you please turn on the camera? Yes po, yes po. Alright. Direk, pagpasensya nyo na. Nabigla lang ako. It's okay, it's okay. Can you please put your phone in the center lang so that I can see your whole body? Ibaba mo naman. Ayun. Taba. Yan, there. Atras ka na siguro ng a little so that I can see your whole body. Taba. Okay, hindi ba pwedeng mababa pa yung camera mo? Iurong mo yung camera mo sa front mo. Like ganito? Yan, ganyan. Sige, sige. Yeah.
hindi ka maging uncomfortable. Private place naman, mag-isa lang, walang tao. Yes, opo. Okay. Eat properly, please. Okay. So, Jeremiah, ba't tumitingin ka sa gilid mo? May tao ba? Wala po. Wala. Okay. Alright. Yung ilaw ko lang. Actually, we're already finalizing the cast. So, pinakausapan lang ko ni Annette nung isang araw pa nga actually. Sabi niya, hintayin natin, baka mag-respond yung hinihintay niya ng artist, which is you. So, that's why I told her that, yeah, I'm open naman and pwede naman natin ihabol sa casting call. And malaking tiwala sa ni Annette kasi actually, kilala mo ba of course, Miss Joy of Sparkle? Yes, opo. Dati ko mo siya manager actually. Nag-usap sila. Actually, si Miss Joy ang sabi sa akin na baka parang hilaw pa daw. So, open naman and willing, daring scene and, being outside of the box, then, we can do that. Like, there's training for that, there are workshop for that. So you just have to do your best in audition casting call. It will be a big break for you na it will be more, visible to a lot of audiences and maybe it will open a lot of opportunities to you. Jeremiah, this film kasi, it's gonna be submitted in Tokyo International Film Festival. Entry siya of the Philippines for International Film Festival. Medyo, hindi lang medyo, I mean, super sexy, super daring talaga. And, yun, isasubmit siya as an entry, so of course, we have to do our best. Okay? Hindi naman siya, wala ka dapat ipag-worry na, what if your family or maybe friends can see it. Kasi more of, lang siya, judge's eyes this time. Kasi nga, isasubmit siya as entry of the Philippines for the Tokyo International Film Festival. But seen by Lovely Po, by Vanna Lovely, and Joan Bascom, and the other one we're still finding. Hopefully, ikaw yun. Guys, kinakabahan talaga ako kasi I'm not used to it. Medyo may weird feeling lang ako about this dahil nung nakausap ko siya, pinakinggan ko yung boses, pinakinggan ko yung original na boses ni Direk Jun Lana. Dahil siya daw si Direk Jun Lana pero hindi ko alam talaga. Oh my God. So parang feeling ko may nabubuo ng fury sa utak ko na nadali ako ng mga, alam mo yun, mga gumagamit ng mga names sa GMA. So, ginamit pa nila si Miss Annette, ginamit nila si Miss Joy Marcelo, ginamit nila si Direk Jun Lana. And guys, chinat ko si Direk Jun, di naman nagre-reply. So, I mean sa Instagram. Itong lalaki na to, he was asking me to, parang maghuhubad daw, ganyan. Well, kung totoong audition naman, gagawin natin yun. Pero kung baga, medyo nasa sketchy ako. Dahil hindi siya nagpakita. Tapos ako lang yung nasa camera. Pinapalayo niya ako. Ganyan. Dami niya pa in-explain. Lahat ng opportunities as much as possible. Gusto kong i-grab. Yun, nakakalungkot lang na may mga ganong tao. Knowing na parang feeling ko gusto nila ibenta yung ganong klaseng video kung ano man ipapagawa na sa akin. Kasi daring role daw. Ganyan. Sa mga co-artists ko naman, guys, beware of this guys. Contact nila ako last time pa. So, ayun yung number guys, if ever mag-tag sa inyo. Ayun, binigay niya pa yung number ni, kunyari ni Direk Jun Lana. God, di ko alam kung totoo to o hindi. Sobrang imposible na mag-chat saan si Miss Annette Cozon. Dahil, wala lang, parang feeling ko sobrang imposible lang. Sobra akong dinapuan ng anxiety. Di ko alam kung paano ko i-approach yung gano'n. Ang feeling ko na patunayan ko na sana parang scam siya dahil talagang pinapower trip nila ako. Sinabi niya dito na makakarating to sa senior manager and handler mo, Mandaka. Tapos meron pa sinabi yung aka Direk Jun Lana na, are you even crazy? Can Annette Cozon, one of the bosses of Jerry, can message you? Well, may punto rin no? Pero para sa akin, wala akong assurance dahil hindi siya nagpakita. First, hindi siya nagpakita. Pangalawa yung boses nila, Direk Jun na original sa Direk Jun na dito sa nagdidirect, kunyari, iba. O ayan,
Nakakaloka. Oo. Diba? Talaga nga, may tao ba dyan sa paligid mo? Tinanong ba niya yung camera? Pero meron siyang second cam para nga ma-record yung conversation nila. Ayun, nagka-anxiety tuloy yung bata. Grabe. So tinanong ko, kasi nga naputol yung video eh, tinanong ko kung ano ba nangyari? Naghubad ka ba? Hindi po ako nagpautong sa yung ganon. Very good. Oo, ayan nga. Kaya, Diyos ko po, yung mga nagpapanggap na Joel Lamangan daw sila, si Direk Jun Lana raw sila, or si Boss Vic Del Rosario daw sila. Ay lagi po natin tatandaan, mga hindi po yan direktang nakikipag-ugnayan sa mga mag-audition. Pero yung mga gumagamit din ng mga pangalan nila at sinasabing sila yung staff at mukhang malaki yung chance na makuha nitong taong ito yung role. Yung uutuin ka talaga, hihinga kayo ng pera ng mga hayop na yan. Ay, hindi ka naman galit. Ay, galit ako. Ay, galit ako sa mga gumagawa ng ganyan. Galit ako sa mga namba-blackmail. Yes. No? Kaya, eto sila na. Eto sila. Yan. Ayan, lagi nyo tatandaan yan ha. Ang karma ha. Totoo. Ang karma, pwedeng hindi ngayon yan mangyari. Ha? Pwedeng sa susunod na kabanata ng buhay nyo. Correct. O baka next week na po. Ayan, matanggap nyo yung karma. Pati si Annette Gozon. Oo, di ba si Ma'am Annette na kita natin sa birthday celebration ni Sam Versosa. Yes. Yung tatakbong mayor ng Manila. Nandun yan. Pati si Tita Joy Marcelo. Hindi, ginagamit si Miss Joy Marcelo at si Annette Gozon. Na yun daw ang may patawag ng audition. Kaya nagdududa nga si Jeremiah eh. Walang mukha. Boses lang. Siya tuloy ang may video. Kaya talagang tsaka dapat maisip din po natin na hindi naman ako pandemya. Ang mga auditions, face-to-face na kadalasan, di ba? Yung mga tinatawag din, mga go-see o kaya yung mga audition para sa projects. Face-to-face na po yan. Kaya pag inano kayo na gusto kayong i-video, ay magduda na ho kayo. Oo. Dahil nga sa mga ganitong pangyayari, naglabas uli ng warning ang Sparkle GMA Artist Center na walang katotohanan na ang mga executives ng GMA ang siyang nagpapa-audition. Ibinigay din nila ang kanilang contact numbers kung may mga katanungan ang mga nagdududa at yung mga mag-audition. At never din daw silang mag-uutos sa mga bata na maghubad sa harap ng camera. Kaya dapat talaga na alisto tayo, maging maingat. Dapat ha, huwag tatanga-tanga. Ay naku kuya, naalala ko bigla. Bakit? Nainis ako eh. Bakit? Pinag-audition din ako kuya. May ganito ka ng eksena? Ganyan kuya. Sige, paano nangyari? Ito nga kuya, pinag-audition ako. Binidyo ko lang ko kuya eh. Hindi ko nga alam kuya kung paano nalaman yung number ko eh. So in-entertain mo? Oo kuya, tinanong ko siya kung sino siya. Sabi sa akin, taga-ABS daw siya. Oo. Tapos, di nakita ko sa camera. Nakita mo ba yung kausap mo? Hindi nga kuya, yun nga yung problema. Hindi ko siya nakita. Pero kuya, sabi sa akin, lahat daw ng qualities kuya, nasa akin daw. Wow! So pasok na pasok siya sa pangan. Yes, kuya. Lahat ng requirement nasa iyo. Oo, kuya. Tapos? Ang problema kuya, pinaghuhubad ako. Tapos nagubad ka? Ay, hindi kuya. Ha? Anong ginawa mo? Kasi kuya, nagduda nga ako eh. Nagduda ka na. Bakit nagkaroon ka ng idea na parang nakakaduda to Bakit? Diyos ko kuya, pambihira. Kinukuha akong broadcaster. Diba, nakakaloko? Kuya. Maya pa yan, sundot na agad. Kuya, sana nga pinaghubad na lang nila ako, mas kaya ko kayo. Ay, naku. Anyway, ayan, alam mo, sa totoo lang, ang dami-dami na talaga. Sabi ko sa inyo, wala na yung hold up sa kalye Ilan-ilan na lang talaga yung mga mandurukot Talagang dito, magpapaalam sila sa katangahan mo. Sasamantalayin nila yung ka-ignorantehan mo, yung ka-inosentehan mo, pagdating sa social media. Kaya dapat lagi tayong mag-iingat. Even my kids, sabi ko, don't entertain. Kahit yung mga investment, utang na loob, lalo na yung Ponzi scheme. Kaya katulad yan, napagbibintangan na yan si Ken Chan. Ano na bang balita? Alam mo, ako mismo nagduro ko ang puso
puso ko kasi syempre kilala ko namang mabait na bata yan si Kenshan. Pero yung biglang makakarinig ka ng totoo yan Tito Oji, totoo yan Mama Ogs, talagang pinagtaguan na kami ni Kenshan. Oo, kaya nag-class suit na kami. Oo, tapos meron pang bintang na syndicated staffer raw yung ginawa ni Kenshan at ng iba pang incorporators dun sa kanilang company, no? Kaya, Diyos ko, sabi ko, paano naman natin maipagtatanggol or mabibigyan ng depensa itong si Kenshan kung hindi naman din siya nagsasalita at ang mga nailalabas lamang niya ay okay siya sa Instagram, hindi ba? So nagpo-post na siya? Nagpo-post siya, andun pa may mga pizza pa, na meron pa isang troll doon na parang may kinakain doon sa kanya Instagram. Oo. So hindi niya sinasagot na yung mga issues na binabato sa kanya? Siguro ako, gusto kong intindihin si Kenshan na dito lang sa ganitong klasikong post, magagawa ko mapanatag ang loob ng mga fans ko, ng mga supporters ko, na okay ako. Kaya lang kuya, bakit hindi niya sinasabi kung nasaan siya? Ayun na nga. Oo nga. Sabi nga nagtatago sa Japan, nagtatago sa Amerika. Syempre, hindi naman habang buhay ganoon, di ba? Na makapagtatago ka. Kunwari, USA yan. Nandun siya. Oo. Hindi mo pwedeng ubusin yung 6 months. Yes. Kailangan mga siguro hanggang 5 months ka na. Pagdududahan ka pa nga ng immigration doon. Correct. Kung bakit inubos mo yung 5 months, anong ginawa mo? Diba? Anyway, meron din naman ako nakausap na habang nasa tagong lugar, itong si Kenshan, talagang pilit siya nagbebenta ng mga properties. Oo. Parang, syempre, kumbaga nakakakita pa rin tayo ng silver lining sa tagpong yan ng buhay ni Ken. So, sa tingin mo na yung pagbebenta niya ng properties, para harapin yung mga binabato sa kanyang mga issue? I think so. Kasi yung isa, binibentahan niya ng lote niya doon sa Tagaytay. Oo. Siguro, ito ay parang din makabawas-bawas ng mga utang. Kasi nga, sabi nga ng isang friend ni Kenshan sa akin, kasi nga yung yung isang partner ni Kenshan, na parang yun ang kumamkam. Oo, yun daw ang kumuha ng most of the money o yung most of the investments ng mga investors, no? Meron pang nagkwento sa akin na hindi sila titigil hanggat hindi raw nila napapanagot si Kenshan. Teka lang, since nagbebenta naman pala siya ng properties, hindi ba niya kinokontak yung mga kanyang pinagkakaobligasyonan na sandali lang po, hinay lang po, di ba? Para alam lang nila na may ginagawa na pala siyang action. Katulad nga ng sinabi ng isang kausap ko, mahaba na raw yung palugit na naibigay nila. Kaya nga umabot na sila sa pagdedemanda. Yun. Kung ako kay Ken, haharapin ko ito. Haharapin ko ito. Kung merong isang tao or mga kaibigan siya na gusto siyang pagtiwalaan ulit, pwede siya manghiram ng pera para naman mawala yung mga demanda at pwede siya ulit, magsumikap ulit sa buhay hanggang sa maibangon niya yung kanyang sarili. Kasi yung isang friend ko naniniwala na yung isang kapartner nga doon ni Kenshan na karelasyon din niya. Yun talaga yung itinuturo ng marami kung bakit napaon sa utang si Kenshan. Kung bakit hindi naisole yung mga investments ng mga tao. Sayang, di ba? Award-winning actor pa naman si Kenshan. Masisira lang ng ganyan, no? Tsaka mabait. Kahit sino magsabi, di ba? Na parang they feel friend kasi mabait. Kaso nga lang, kung may mga ganyan na talagang kailangan harapin para malinis ang pangalan, no? Oo nga, kuya, anong sabi ng GMA? Tinutulungan ba siya ng GMA? Well, dun nga, sa huling hearing ng budget ng Office of the Vice President. At talagang pinagtanggol naman ni GMA si Sara Duterte. Kenshan yung pinag-uusapan. GMA 7. Nilinawan mo kasi GMA 7. Nakakaloka. Hindi nga, ang nakarating din sa atin ay in fairness daw sa GMA, sabi ng aking kausap, bibigyan naman daw ng moral support ang GMA kay Kenshan sa gitna ng mga kinakaharap nitong mga issue. So
So binibigyan pa rin siya ng projects, open pa rin siya gawa. Open pa rin, wala naman si Ketchet pa. Kaso nga lang. Diba? Sayang, no? Dagdag din yun pambayad kung nagtatrabaho siya. Tapos ito pang kay Enzo Almario. Ay, naku, ito yung isa pang biktima daw ni Danita. Oo, nakakaloka. Ang sabi pa nga sa kanyang vlog, itong si Gerald Anderson, na sila ni Julie Santos! Ba't napunta kay Gerald Anderson? Saan tayo pupunta? So, pati kami naguguluhan sa pasita. Ang dami ko iniilis. Tinitest ko lang kayo kung nakikinig. Ay, syempre, tentative. Si Gerald Santos nga. Di ba nag-vlog si Gerald at sabi niya ay hinihimok pa niya, kino-convince niya yung iba pa na biktima raw nitong si Danitan. Producer-composer, no? Na lumantad na at magsama-sama sila. Baka raw may iba pang nabiktima ito. Dahil si Enzo Almario, 12 years old. Nung nangyari yun, alam mo ba? Nagulat naman ako sa kwento niya. Mga ganyan, kasi talagang baon-baon nila yan, no? Na every time may mababalitaan sila, may mababasa silang news, at may mapapanood sila na parang kapareho din ng kanilang sinabi, magbabalik sa alaala nila, no? Lalo na yung wala pang closure sa kanila at nanahimik lang sila. Oo. At lalo na sa mga Gen Z. Oo. Sobrang trauma yun kasi kung yung mga boomers, yung mga Gen X, ay Diyos ko, iniinda yan Although, talagang bahagi ng kwento nila at may kurot pa rin sa puso nila. At yung kanilang kagustuhan na hindi dapat mangyari ito sa mga susunod na henerasyon, di ba? Nagiging bahagi sila ng advokasya. Sa panahon ngayon ng Gen Z, delikado kasi siyempre, di ba, yung may mga mental health issues na dapat na tinutugunan, na dapat na isinasaalang-alang, di ba? Kaya itong si Enzo, ano nga sinabi niya sa kanya? Ay, ito na, nasusulat, Diyos ko. Basa. To everyone messaging me, I don't mean to be rude, but right now, I'm struggling to find the right words or feelings to respond. I'm also in an indescribably uneasy place after writing down everything that happened from start to finish. Reliving those moments feels like I'm back in that powerless, deceived state, and with the understanding I have now, it's impossible not to get emotional. To anyone else who was a victim of this person, speak up and free yourself. This wasn't our fault. He took advantage of our innocence. I sincerely hope to get justice, not just for ourselves, but for the potential victims he may be targeting and everyone he already preyed on. Yan sabi niya. Pero sabi ni Gerald, meron pa daw mga kumontak sa kanya na iba pa daw biktima. May inuudyo kanila na lumantad, di ba? Parang sabay-sabay silang humingi ng hustisya. Kuya, ano naman ang sabi ni Danitan sa mga bintang sa kanya? Pipi ba yan? Ano sinabi mong pipi? Kuya, kasi hindi nagsasalita Ha? Sa bagay, wala tayong narinig, alam niyo, si Danitan, baka pwede po kayong magsalita kasi mahirap naman na mahusgahan kayo. Although, alam mo naman ang kultura ng mga Pilipino, hindi ba? Isa, dalawa, tatlo ang magkwento ng pare-pareho against a person. Siyempre, pwede na siyang paniwalaan ng ibang tao, ma-judge na kayo. Ngayon, yung pananahimik ni Sir Danitan, kasi kung ako yan, hindi ako mananahimik kung alam ko na hindi totoo. So kuya, totoo. Bakit? Kasi nananahimik Ano na sabi ko? Sabi mo kung ikaw yun. O kung ako pala yun, Brenda. Malay ko ba naman siya kung gusto niyang manahimik kasi hindi totoo. Kasi gusto niyang mamatay agad yung issue. Alam mo naman, di ba? Hindi natutuloy-tuloy ang isang issue kapag hindi sumasagot yung kabila. Namamatay na lang ng kusa. Pero, nag-google pa din. Ayun lang. At saka kung ito na usaping legal, baka dahil wala pang nasasampang mga kaso, kaya hindi pa niya rin hinaharap or sinasagot yung issue. Diba? Kaya Sir Danitan, ayan po, bukas po ang OGD Showbiz Active kung gusto niyo pong magsalita. Baka kuya, kinocompose pa niya yung sasabihin niya. Wow! May pasok lang yung
Porque composer, kung-compose niya yung sabihin niya. Sasabihin, very good si Brenna dun, ha? Oo, Mama Loy. Kasi nagagawan niya ng kanta. Akala ko naman, alam niya yung pagkagamit ng compose. Anyway, ayan. Kung basta hintayin natin lahat yan, alam niyo, dito sa ating industriya, ito lang naman yung focus namin, ito yung beat namin. Pero hindi lang naman dito nangyayari yan. Hindi lang masyadong nababalita. Kasi nga, syempre, hindi kilala yung mga personalidad. Pero marami rin nakaka-relate sa mga nangyayari ng sexual harassment, molestation dito sa mga batang ito, no? Kaya itong mga ginagawa ng advokasya ni Gerald Santos, maganda yan, para din may magpalakas ng loob ng ibang bata na gusto ring tumindig pero walang makapitan. Kung si Enzo lumakas sa loob dahil kay Gerald na, si Gerald naman lumakas sa loob dahil kay Sandro. Oo, di ba? Dahil sa paglabas din ni Sandro. So parang nagdo-domino effect na. Correct, oo. Lalo na si Sandro, talaga nakita mo sa DOJ, napanood mo, Parang parang gusto niyang ambahan. Tigil na gigil kay Richard Dode, tsaka kay Jojo Nones. First time niya lang ulit nakita yun after nung nangyari nung gabi na yun. Oo, pero muli ay pinabulaanan ng legal counsel ni Jojo Nones at ni Richard Dode na lahat ng akusasyon sa kanyang mga kliyente ay hindi raw totoo. Natural, kuya. Kliyente niyo yung mga yun. Ano nga sabihin niya yung totoo yung mga akusasyon? Ipagtatanggol ka naman kasi tayo. Ba't hindi ka mag-law? Hindi, kuya. Di ko na usahay. Ha? Parang high si Brenna. Anyway, hintayin na lang natin kung anong resolution ng DOJ sa kasong yan. Gugulong na yan na di ba? Dahil nga nanumpa na sila. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please, subscribe na! Click niyo po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode din, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag click niyo yan, mawawala na po si Brenna. Yes! Dahil pag click niyo yan, kayo una mo naman na-notify ng aming latest update. At syempre pa, kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, yung mga ikakasal po dyan or mag-celebrate ng birthday, meron po tayong bridal fair sa September 28 and 29 sa SMX Convention Center, ang Wedding Expo Philippines. Mag-login na po kayo para sa free entrance sa www.teamsandmotives.com. Nandyan po si Mama Loy, may booth po ang Labida events namin dyan. Magkita-kita po tayo. At syempre, thank you so much to Envy Skin, Beauty, and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nagpapaganda sa amin ni Nanay. Nagpailit ako dyan, Ay, ilang lupa ang natanggal? Ay, gaga. Ilit yun. Ano yun? Sa lupa. Ilit okay. Sorry. E-L-I-T. Oo. ND Elite. Yung para magkaroon ng collagen formation, maging firm ang skin. Diba? At syempre pa, meron din silang mga promo dyan. Ang dami nga na Samantalayin yung mga packages nila dyan sa ND Skin, Beauty, and Wellness. Malapit lamang yan sa ABS-CBN. Sa Along Mother Ignacia. At syempre pa, speaking of promo, marami rin promo ang Ideal Vision. Wow! Parang hindi nga nawawala. Parang year-round. Lagi maraming bonggang pasabog na promos and discounts. Diba? At syempre, tinatarayan tayo ni Rochelle Viva. Ay, bakit? Dahil ang ganda na rin ng ngipin niya. Yes. Because of Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes! Sobrang yung ini-enjoy ang ngipin niya. Kasi nga, parang natural talaga. At saka love na love niya si Dr. JC Solis. Sabi niya hindi masakit. Diba? Takot na takot na ang lola mo magpabunot. Diba? Takot na takot sa Diyos ko. Akala niya mamamatay na siya. Pero hindi. Sabi ko, no guts, no glory. Amen. No pain, no gain. Tama. Diba, Brenna? Yes, kuya! Yan. Kuya! Hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Ate Brenna po. M-R-E-N-A. Kailan bang post? Meron na, kuya. Kailan mo huling pinost?
Diba? Tunawanan mo lang. Hindi, kuya. Nag-post ako doon. Kailan? Nung after nung ano natin. After na After na. COVID, ng pandemya. Hindi, kuya. Sponsor night. Yung post naman pala na eh. Kaso isang linggo na yun, ha? Oo. Ba't hindi ka mag-post ng nude? Ay! Oh! Uy, kuya, wag. Baka mag-block. Ha? Wow. Alam pa niya yun, ha? Oo. At syempre pa, Loy, ang aking panayam kay Marlon, yung may Tourette syndrome. Ay. Oo. Na grabe. Isa siyang Grab driver na kung ano-anong mga encounters niya sa mga pasahero. Eto. Gumaganyan? Po? Bakit ka gumaganon? Ay, may Tourette syndrome po kasi ma'am, may Tourette syndrome po. Ay, hindi ka ba delikado? Ay, hindi naman po ma'am, safe naman po kayo ma'am, mayat din po. Ha? Dito na po talaga ma'am, may mga involuntary movement po ako pero safe naman po. Ay, ayoko na, natatakot ako. Huwag na lang po, sorry po. Kakancel ko na lang dito. Will you pray? Pray for me? Opo. Thank you, thank you. Ayan. So, ano yung mga ganyan mo? Kasi po yung ano, yung parang ang nagdi-trigger sa akin na yung taste ko. Pag yung sobrang ano rin, pagod, stress, kapag natetense, mas lumalakas siya. Meron ka bang eksena na naiyak ka dahil parang hindi mo matanggap lahat ng mga naririnig mo mula sa isang pasahero? Tinawagan niya yung amo niya. Sabi niya, kuya, pa-monitor. Sabi niya gano'n. Kasi yung driver may something. Talagang pinarinig niya sa akin na marinig ko yung gano'ng ano para mas ma-alarma ako na parang baka may masama akong intention, ganyan-ganyan. Ayan, ang kabuuan po niyan ay sa OG Days Inspires na nasa I1 TFC na rin po, ha? At syempre pa, ay naku, gusto natin po salamatan, nakalimutan natin ng sponsors night. Andun yung gumawa ng theme song o ng jingle natin, Ichika Mo Na Dali, ang Flip Music. Yeah! Syempre sa panguna yan niya, Jerry Mateo, Jeremy, ang magkapatid. Ayan. At nandyan nga si ano, yung sumulat ng Pantropiko. Ayan, oh. Maraming salamat sa Flip Music. Yeah. Ayan. Yung mga gusto magpa-compose, ayan, andyan sa baba ang kanilang detalye. Part po yan ng service nila. Kahit na para sa personal use, yung bawa mga kinakasal, gusto ng sariling song, di ba? Ano, jingle campaign? Jingle, oo. Mga company jingles din na. Ayan, at syempre pa ito pa rin po yung lingkod, Papa Os and Audrey Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa muling gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo hinihilit sa akin? Ayan. Ichika mo na! Dali! Ano nga yung Brenda? Wala ka na namang post. Mag-post ka kasi. Kuya, nag-post ako. Ano pinost mo? Ayan, kuya. Kaya pala hindi nadadagdagan yung subscriber, ganyan yung post.